Okay? Unahin natin ang retired general na talagang nagmamahal sa bayang Pilipinas. Walang iba ang Ilocano na matino at hindi nagtotolerate ng isang drug addict na presidente at sindikato na uri ng gobyerno. Si General Daos ay mayroong pahayag sa hapong ito, Black Friday protest. Halika, General Daos. Magandang hapon sa inyo, mga kapwa ko Pilipino. Narito na naman po kami upang ihayag ang aming damdamin na dapat na mag-resign si Marcos dahil sa mga isyong ating nararanasan ngayon. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay sobra-sobra. Karapalan ako. Karapalan ang pagnanakaw. Susugan ko yung sinabi ni Ka Eric. Kung pagtatagpi-tagpiin natin ang mga nakaraan nung panahon pa ni Tatay Digong, nilapit ni Bongo kay Presidente Digong si BBM at pinapa-appoint niya na maging Secretary of Agriculture. Noon pa yan, ha? Noon pa. Bakit masidhi ang kanyang intensyon na maging Secretary ng Agriculture? Kung maalala nyo, maalala po ninyo yan. Dahil yung nga, gusto nilang mahawakan ang smuggling ng sibuyas, bawang, frozen foods. Mga frozen foods, yung baboy, manok, kulang na lang nga, sabi nga, pati tamtax eh. Nung hindi pumayag si Marcos, ay si Presidente Digong na maging secretary. Kaya nung manalo siya bilang presidente, ang unang-una niyang ginawa, dalawa, buwagin yung PACC, yung Presidential Anti-Corruption. Pangalawa, inupuan niya, kumbaga nilimliman niya, kumbaga sa manok, nilimliman niya yung Department of Agriculture. Kung current position, presidente, saan ka nakakita nun? Presidente ka na, magsasekretary ka pa ng agriculture. Kung hindi ka ba naman may hidden agenda, kung papagtagpi-tagpi natin yan. Nung umupo na siya, sabi niya, ang pangarap niya ay pababain ang bigas. Pero anong nangyari? Tumaas ng tumaas yung presyo ng sili, presyo ng sibuyas, presyo ng kamatis, tumaas ng tumaas dahil nga sa kartel. Nagkaroon ito ng investigasyon sa Senado ay sa Kongreso. Ngunit dahil sa impluensya ni First Lady, tumawag daw, hiniyag yan ni tumawag daw sa Kongreso na pinahinto yung investigasyon. Kung maalala nyo, dahil nasasangkot sa smuggling, ang may hawak daw ay yung kapatid niya. Sino yun? Si Araneta. Then yung kapatid niya, Martin Araneta. Kaya, totoo, yung pata-pata ni yung maalala nyo, si Lapid, yung broadcaster, announcer, si Ka-Percy Lapid, na napapaligiran ng mga sindikato ang gobyerno ni Marcos.
palubog na dahil nga napapaligiran ng sindikato. Anong sindikato? Sindikato ng sugal, sindikato ng drugs, sindikato ng smuggling, sindikato din daw ng drugs. After that, nung hinayag niyan, ilang linggo lang, pinatay siya. Si Percy Lapid. Tapos, ang pinagbibintangan ay si General Pantag. Kita nyo na po, mag-isip po tayo. Anuhin natin pong mabuti. Isa pa, itong mga pahayag ni Saldi Co, na dating chairman ng appropriation sa lower house. Sasabihin nila, nung una pinagtatanggol nila, si Saldi Co ayaw pa nga nilang pauwiin eh. Pero nagkaroon ng hearing sa Senado at sinabi ni Cayetano, Senator Cayetano, total, sabi niya ko, in-advisean niya na ikaw ang tinuturo, na ikaw ang may alam, may control sa appropriation, at ikaw ang kumbaga lahat ng sisi sa kanya binabaksak. Sinabihan niya na dapat kang magsalita na. Papayag ka bang ikaw lang ang maghirap na makulong? Ituro mo yung mga kasama mo, hindi sa syndicate. Dahil yung mga nangyayari dito na nakawan ng pondo ng bayan, ituro mo at pare-pares kayong makulong, magdusa. Hindi ikaw lang. O yun, lumabas si Saldi Co at paunti-unti niyang sinabi, hinihiyag kung sino-sino yung taong involved sa nakawan dito sa Ghost Project sa DPWH. Isa pa, sinabi rin ni Congressman Tiangco noong pang November 24, 2024 na pinatawag sila, siya, si Tiangco, si Romualdez at si Saldi Co, at pinagagalitan daw ni Marcos yung dalawa, na tinatanong ba, ilang bang jet plane ang kailangan nyo, ilang bang bahay ang kailangan nyo na bibili nyo. Marami ng nakawan nangyayari dyan sa Kongreso. Ibig sabihin, noong pa man, alam na niya na ang mga korupsyon. Bakit hindi niya inimbisigan noon? Tsaka lang lumabas. Ito lang. Nung mabibisto niya, pinagalitan daw. Alam mo, Martin, sabi niya doon sa pinsan niya, wala akong walang napupunta sa akin. Ito ang pagkasabi. Ano yun yung ni Toby Chango, Congressman, yung pagsasalaysay niya nung nasa hearing siya at saka sa mga interview niya. Wala at napupunta sa akin. See the words, walang napupunta sa akin. Pero nung meron ng delivery, o di pinirmahan niya yung GAA. Alam niyo po, talagang syndicated o parang mafia ang nangyayari sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Nung sinabi ni Marcos na wala siyang alam at hinahanap niya yung flood projects, bakit nagkaganito ang ating gobyerno? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo doon? Kasi November 24 pa lang,
2024, alam na niya. Dahil sila lang ni Tiangco, Congressman Tiangco, na pinatawag na si Saldico, si Martin, at siya, sa harap niya, pinagsasabihan niya yung dalawa, yung tungkol sa mga insertion. Ibig sabihin, alam na niya. Pero pinagtataka ko, bakit hindi niya pinaimbestigahan kagad? Kinasuhan yung dalawa. Umabot pa lang nung ano, ang sabi pa niya nila na siya ang presidenteng nagbulgar sa korupsyon. Yan siya ang nagbulgar sa ghost projects. Alam niyo po, hindi siya ang nagbulgar. Sino ang nagbulgar? Ang Diyos. Dahil pinagmamalaki niya noon doon sa zona niya na mayroong 5,500 plus na flood control projects at 9,000 na malapit nang matapos. Pero nagkaroon ng divine providence. Binisto siya. Bakit? Nagkaroon ng baha sunod-sunod. Nung nagkabagyo, nung tawag yung hindi bagyo, yung high pressure ay panay baha, maraming namatay yun na siya, pa-imbestiga na, nag-inspection na siya, kaya hindi siya ang nagsiwalat, hindi siya it is the God, it was the God ang nagsiwalat na merong nangyaring korupsyon. May divine intervention, tinuro ng Diyos na ang nakawan ay nangyayari sa kanyang administrasyon under His watch. Yung alibi o depensa nila na wala siyang alam dahil yung inano ni, kung maalala nyo, si Senator Lacson, yung tabag-tanggol niya. Ngayon, ewan ko kung bakit kasamaan ko dati ko sa servisyo. At gano'n ang pagtatanggol na lang niya. Pagkano kaya naibigay? Ang inaano niya, it is a fact na napatunayan napatunayan na may insertion, may nakawan, may delivery. Pero natigil lang kay Ko at Romualdez. At ang naging parang engineer ng IC Secretary Bersamin. Biro nyo? Para maligtas lang si BBM, inabsuelto kagad ni Lacson. Pwede ba yun? Hindi niya alam na mas lalo niyang pinahamak si Presidente Marcos sa kanyang statement na yun. Inamin niya na may nakawan, may insertion. Pero pinutol niya ang responsibility dun sa dalawa. Kaya Martin Romualdez at saka Ko. Matagal ka ng mambabatas, matagal ka ng investigador. Dahil ka pa ng PO1 sa investigasyon. Di mo ba alam na may tinatawag na ito, halimbawa, for purposes of argumentation, na hindi niya alam, still, liable siya. Kasi nung nag-resign siya, yung DBM secretary niya, yung undersecretary ng DepEd at saka undersecretary ng PLLO at saka yung executive secretary, hindi niya alam na
yung the principle o doctrine ng qualified political agency. Ano ibig sabihin yan? Yung undersecretary mo at saka yung secretary mo, kung ano man ang gawin yan, ay parang yan ang gawain ng presidente. Yan ang ibig sabihin ng doctrine of political agency. At saka, meron pa isa, yung principle of human responsibility. Parehas din ng yan, ng political qualified agency. Yung alter ego ka ng presidente, yung secretaries at undersecretaries mo. Hindi ka makakaligtas. Kung halimbawa lang wala kang alam, still you are liable. That is a criminal negligence po. Pero hindi ako naniniwala na hindi niya alam. Noong palang November 24, alam na niya na may nakawan. Dahil pinagsasabihan na niya yung pinsan niya at si Po. Maraming salamat sa... Saka kung nagsalita na si Po, pinoprotektahan pa rin niya si Romualdez. Pero nung lumabas ng issue na dire-diretso na ang ni Saldico doon sa video niya. Iba ang timpla. Sinama na bigla si Romualdez. Yung ICI niya walang doon sa report nila na pinasa sa ombudsman, hindi naisali, nakasali man si Romualdez, pero inabsuelto na, walang direct evidence daw makauugnay kay Romualdez. Sabi nila, yung salaysay daw ni Saldico sa video niya ay hearsay, wala tong probative value. Sabi ni Lacson, galing. Ito po, hindi naman ako abogado, pero nag-aral po ako ng abogasya. Tapos ko po ang abogasya. Ayan, maraming salamat po sa 100. Yung salaysay, kahit hindi ito in the form of a affidavit, at ito ay nasa media or video. Ito po ay isang exemption sa hearsay rule. Bakit? Ito po kasi ay ito po ay exempted dahil yung salaysay niya ay nag-incriminate sa sarili niya, sa sarili niyang interest, dahil pwede siyang kasuhan. It will result to a case against him. Pwede po itong dinala ko yung tripod mo. Gawin ebidensya. Pero ang advice namin, ng abogado rin, sinabihan mag-execute ng apostille affidavit kahit na hindi siya pumunta dito. Sugsog sila ng sugsog ngayon na pauwiin si Iko. Sabi ni Presidente Marcos, umuwi ka rito. Huwag kang magtago. Andito ako, harapin mo ako, hindi ako nagtatago. Siyempre, hindi ka nagtatago ikaw presidente. Sira pa lang ulo mo Interim release ni PRRD. Hindi ka ba pwede, dahil immune ka sa suit. Hindi ka pwedeng kasuhan. Dahil presidente ka, may immunity ka. Pero, hindi ka immune sa anumang investigasyon na gagawin tungkol sa mga salaysay na ginaad ni Gutesa, ni Saldico, at yung mga iba pang witnesses.
statement ngayon si Erwin, Senator Erwin Tulfo. Pinag-uusapan daw nila sa majority, sa Senate, na ititigil na nila ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol dito sa ghost projects. Pero nyo, biglang atras na naman dahil sa mga video ni Saldico at ipapasa na lang daw nila sa ICI yung mga hearing, investigation doon o ano mang hearing, hindi naman transparent. Magkukupli na naman sila, aayusin na naman nila. Senator Lacson at si Tito Sen, mas lalong iinit. Hindi matatapos ang mga issue against kay BBM, kay President Marcos, kung hindi nyo itutuloy yung magkakaroon na naman ng clouds o doubt sa pag-iisipan ng tao. Yung ni Amy Marcos, na kapatid niya, at kakatandang kapatid niya, isa po itong mabigat na salaysay. Sabi din na naman, biro mo, may ghost, project ng flood control. Nauso ang ghost eh. Meron ghost na naman na kapatid niya. Hindi niya kilala. Hindi daw yung kapatid niya yung nagsasalita sa TV. Ito na naman. Isa na naman ghost ang sinasabi niya. Yung meron daw kumausap sa kanyang abogado ni Saldico na binablockmail daw siya. Now, kung hindi daw kakansilahin yung pasaporte ay hindi na maglalabas ng video si Saldico. Ito nyo. Pero sabi ng abogado, isa lang naman yung tumatay yung abogado ni Saldico dito sa Pilipinas eh. Attorney Rondain, na wala siyang nakakausap at gobyerno. Nakita niyo yung pagsisinungaling na naman. Sino yun? Sino daw yun? Hindi kumausap sa kanya. Ay, multo na naman, ghost na naman. At ng pating, nauuso talaga ang ghost. Hindi na kuha-analyze mo yung mga ni BBM. Parang hindi na ata nasa matinong pag-iisip. Kung ano-ano na lang alibay. Si Marcos ay nababalot ng korupsyon. Kaya dapat po maging matsyag tayo, mapanuri sa mga ginagawa. Kaya kailangan po ako po ay isuring Ilocano. Galit sa akin ang mga ka-Ilocano ko sa bayan ko. Bakit ko daw kinakalaban si Marcos? Dahil Ilocano. Katulad din kay Amy, bakit daw niya yung kapatid niya? Hindi daw ito gawain ng isang kapatid, hindi ito gawain ng isang Pilipino. Hindi po. Ang pinag-uusapan dito ay ang future ng mga Pilipino. Future ng mga susunod na henerasyon. Hindi po pwede na magkaroon tayo ng isang presidente na nasisira na yata ang isip dahil lulong sa droga. Ngayon, para matapos din ang issue niyan, sabi ko nga sa akin, pag nakaka-encounter ako ng mga bakit kailangan magpa-drug test hindi mamamatay ang issue na siya ay isang addict kung hindi siya mismo ang magpapatunay. Hindi ka pribadong tao, presidente. Isa kang presidente. You are a
public property. Yung posisyon na hinahawakan mo ay delikado. Magiging threat ka sa national security ng Pilipinas. Bakit? Atite. Pero pag hindi mo napatunayan na hindi ka atin, you are a threat to the national security. Bakit? Gumagamit ka ng mga illegal na gamot. Prohibited drugs. Illegal drugs. Saan ka kumukuha niyan? Kaya, papasok na naman na yung napapaligiran ka ng mga sindikato. Isipin niyo po, saan siya bibili ng illegal drugs? Diba? Alam mo mag-uutos siya doon sa kali-kali lang. No, I don't think so po. Kaya, mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip po tayo. Kaya, ang panawagan ko, Marcos, resign! At dahil dyan, sisimulan natin ang 1 minutong noise barrage. Yo! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13. 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 Na isa tayong magsasalita. Ang gusto niya lang itawag sa kanya ay si Jacos. Pero ang tatay nito ay isang legend. Hindi ko na lang ipakilala. Si Jacos ay magsasalita bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino kung bakit ang presidente ang pinakadapat may pananagutan sa lahat ng pangyayari